Hello mga katami! Tayo na't magluto ng masarap at masustansyang chop suey. Huwag kalimutang mag-subscribe para laging updated sa mga bagong videos ko. Narito ang mga sangkap. Bawang, sibuyas, chicken cube, oyster sauce. Kahit na ano pong brand ng oyster sauce, pwede po ha. Sayote, cornstarch, paminta, yung durog po ha, carrots at cauliflower. Kaunti lamang po ito kasi yung nabili ko yung ready-made na chop suey na gulay na po eh. Tapos lagyan din natin siya ng bell pepper. Itlog ng pugo. Yung dami na sa inyo kung ilan yung gusto nyo ilagay po ha. Tapos brown sugar. Optional to ha kung gusto nyo lang. Celery. Repolyo. Siyempre lahat po ng ingredients dito gagayat-gayatin na po natin ha. Manok. Umpisahan na po natin. Maglagay tayo ng mantika sa kawali. Yung katamtamang dami lamang po ha. Tapos, ilagay na po muna natin yung manok. Kasi ito yung method ko. Inuuna ko usually yung manok. Para pinapalasa ko muna yung mga karne bago ko ilagay yung ibang ingredients. Pero depende sa inyo ha. Kasi ito naman yung pamamaraan ko lamang. Inaantay ko na medyo mag-brown po na muna ng kaunti bago ko ilagay yung ibang mga sakop. Halo-haluin lamang po natin hanggang sa medyo maging brown. Yan. Halo lang po ng halo. Pwede po tayo maglagay ng atay ng manok para mas maging mas masarap ang ating nilulutong chop suey. Ngayon, nailagay na natin ang sibuyas. Mas masarap din po kung maglalagay tayo dito ng mga seafoods tulad ng hipon at saka pusit. Mas magiging malasa. Yun nga lang, sa tipid version, itong aking itinuturo sa inyo ng pagluluto ng chop suey. So, pwedeng maglagay din ng atay ng manok para mas malasa pa. Ang chop suey ay Chinese-American dish na siyang ating inadapt. Ngayon naman, maglagay tayo ng bawang. Halu-haluin lang natin para lumasa din yung bawang kasama ng sibuyas. So, halo-halo lang. Habang piniprito natin yung manok, lumalabas yung kanyang mantika, yung sariling mantika ng manok na siyang nagdadagdag ng lasa sa ating chop suey. Maaari na tayong maglagay ng paminta. Ang chop suey ay isang masustansyang ulam sapagkat marami tayong mga gulay na isinasahog dito na siyang nagbibigay ng iba't ibang nutrients o sustansya sa ating katawan. Maaari na nating ilagay ang bell pepper. Green at red pepper ang nilagay ko dito. Pwede rin namang isang kulay lang. Pwede yung pula lang o yung green lang. Nasa inyo. Kaya lang parang mas maganda added color kung green at red pepper. Depende sa budget ninyo ang paglalagay nyo ng mga gulay na isasangkap natin dito sa chop suey. Sa panahon ngayon, medyo mataas talaga ang presyo ng gulay. Kaya nasa inyo kung ano yung gusto ninyong isangkap, kung saan kayo makakatipid at mas masarap pa rin.
Ngayon, ilagay na natin ang sayote na hiniwa natin ng pahaba na parang hiwa ng french fries, ganun. Halu-haluin lang natin para lumasa ang lahat ng sangkap na pinagsama-sama natin. Ngayon ay takpan muna natin ng mga 3 to 5 minutes para medyo maluto pa yung gulay. Ayan. So, after 3 to 5 minutes, medyo okay na. Pwede na tayong magdagdag na iba pang sangkap. Tulad ng chicken cube. Kalahati lamang ang nilagay ko. Depende sa inyo kung gusto nyong medyo maalat o medyo lasang-lasa yung chicken cube. Sa akin kasi, bihira ako maglagay ng isang buong chicken cube. Normally, nahati ko. Tapos, lagay na natin ang carrots at ang cauliflower. Kaunti lang po yan kasi yung nabili ko nga po sa kagaya ng sinabi ko, yung halo-halong gulay na nabibili sa palengke, yung pang chop suey. Maliban lamang sa sayote kasi yung sayote nakabukod yan, ako na yung naghati-hati. So ilagay na natin ang celery. Alam nyo ba ang celery ay mas nagdadagdag ng lasa sa chop suey. Kaya mas maganda na maglagay po tayo ng celery. Takpan po muli natin at magantay tayo ng gano'n na naman mga 3 to 5 minutes. Yung cornstarch natin kanina, lalagyan nyo po ng tubig yun, tapos haluin nyo po ha. Ihahalo nyo sa tubig. So mamaya natin ilagay siya kasi una muna natin ilagay yung oyster sauce. Yung oyster sauce, kahit na anong brand, pwede po natin gamitin, ha? Kaunti lamang pong oyster sauce ang ilalagay natin, mga 2 to 3 teaspoon. Kasi kung marami, medyo ma-overwhelm yung gulay sa lasa ng oyster sauce. So, tansyahin niya lang po. Pwede na natin ilagay yung repolyo. Maaari din po kayo maglagay ng Baguio beans dito, ihalo ninyo, no? Kung meron pa kayong budget, pwede rin maglagay ng broccoli aside sa cauliflower. So, depende sa inyo kasi nga, ang daming gulay nito eh. Medyo mahal kung sobrang madami talaga kayo ilalagay na gulay. Pero kung sa handaan, mas maganda kung kumpleto, di ba? Pero kung ilan na kayo sa bahay, mga 4 na tao lang, nasa inyo kung saan kayo makakatipid at kung ano yung mas practical na gawin. Halu-haluin lang natin, medyo malapit na siyang maluto. Yung cornstarch ay pampalapot po sa sabaw ng chop suey. So, mas masarap po na kainin yung medyo malapot-lapot. Pero meron mga iba, ayaw nila na malapot eh. So, pwede kayong hindi maglagay ng cornstarch. Pero ako, naglalagay ako ng cornstarch.